Kumusta mga kasaliksik? Ang kasaysayan ng Pilipinas ay matagal nang nagpapakita ng makataong paninindigan na bumangon hindi mula sa yaman o kapangyarihan, kundi mula sa matibay na prinsipyo ng pagkalinga sa kapwa sa oras ng kagipitan. Isa sa mga pinakamaagang patunay nito ay ang makasaysayang pagtanggap ng bansa sa mahigit 1,000 mga Hudyo na tumakas mula sa panganib ng Holocaust noong taong 1939. Sa panahon na iyon, habang ang iba't ibang mayayamang bansa ay nagsara ng kanilang mga pinto, gaya ng Estados Unidos, Canada at Australia, isang maliit, kolonya at mahirap na bansa sa Timog Silangang Asya, ang tahimik na nagsabing, "Kami mahirap, pero hindi kami walang puso." Ito ang tinig ni Pangulong Manuel L. Quezon. Sa gitna ng lumalakas na banta ng ikalawang digmaang pandaigdig at pagtaas ng tensyon sa Asya dulot ng agresyon ng Hapan, pinili ni Quezon na kumilos laban sa takot. Sa ilalim ng anino ng kontrol ng kolonyal na Amerika at epekto ng pandaigdigang depresyon, pinabuksan niya ang immigration policies ng Pilipinas para sa mga Hudyo at personal pang bumili ng lupang tinayuan ng mga pansamantalang tirahan sa Maynila. Ayon sa mga dokumento ng kasaysayan, humigit kumulang 1,300 buhay ang nailigtas dahil sa desisyong ito, desisyon na maaaring humarap sa oposisyon mula sa parehong kolonyal na pamahalaan at mga karatig bansa. Ang mga Hudyo na natanggap sa Pilipinas ay hindi lamang mga pangalan sa talaan ng refugee. Sila ay naging bahagi ng lipunang Pilipino. Marami sa kanila ang nakapagtatag ng mga pamilya, nakapagpatayo ng mga negosyo at nakapag-ambag sa mga larangan ng medisina, edukasyon at agham. Sa kalaunan, ang kanilang mga anak at apo ay lumaki at naging katuwang sa pagpapaunlad ng komunidad. Sa kasalukuyan, ang Jewish Memorial Park sa Maynila na itinayo sa mismong lupang ibinigay ni Quezon ay pinupuntahan ng mga anak at apo ng mga nakaligtas upang magbigay pugay at magpasalamat. Ang makasaysayang aksyon ng Pilipinas noong 1939 ay hindi isang isolated na insidente. Ito ay naging pundasyon ng patakarang makatao ng bansa sa mga susunod pang dekada. Ang pagtanggap sa mga refugee ay naging bahagi na ng pambansang pagkatao. Mula sa mga Hudyo ng Europa hanggang sa mga Vietnamese boat people, ipinakita ng Pilipinas na mayroong moral na paninindigan sa kabila ng kakulangan sa materyal na yaman. Ang kasunod na yugto ng makataong kasaysayan ng bansa ay muling nagpakita ng malasakit noong taong 1975 matapos bumagsak ang Saigon. Libu-libong Vietnamese refugees ang tumakas sa kanilang bansa gamit ang mga lumang bangka. Marami sa kanila ay nawalan ng direksyon, nawalan ng pag-asa, at lumutang sa malawak na karagatan ng South China Sea na walang kasiguraduhan kung saan sila mapupunta. Sa mga panahong iyon, maraming bansa ang muling nagsarado ng kanilang mga pinto. Ngunit ang Pilipinas, sa ikalawang pagkakataon, ay bumangon bilang liwanag sa gitna ng dilim. Itinatag sa Bataan ang Philippine Refugee Processing Center, PRPC, isang sentro na hindi lamang pansamantalang tirahan kundi isang lugar ng pagbangon. Dito tinuruan ng mga refugee ng wikang Ingles, binigyan ng job training at tinalagaan ng kanilang mental health upang makabangon mula sa trauma ng digmaan. Ang mga nakaligtas ay hindi lamang basta tinanggap, sila ay tinulungan upang makapagsimulang muli. Marami sa kanila ay nailipat kalaunan sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Canada at Australia, ngunit nanatiling buhay ang pasasalamat sa Pilipinas. Ang mas makahulugang aspeto ng yugtong ito ay ang papel ng ordinaryong Pilipino. Ayon sa mga tala at testimonya, hindi lamang mga opisyal o ahensya ang tumulong sa mga Vietnamese refugees. Ang mga karaniwang mamamayan ay tumulong rin, nagbahagi ng pagkain, ng tahanan at ng kanilang kultura. May mga pamilya pang nabuo sa pagitan ng mga Pilipino at mga Vietnamese, at ang mga batang isinilang mula sa pagkakaisang ito ay lumaki bilang mga simbolong ng multikultural na pagkakaibigan.
ang taunang pagbisita ng mga dating Vietnamese boat people sa Bataan upang alalahanin ang kanilang pagsagip ay patunay ng lalim ng epekto ng makataong aksyon ng Pilipinas. Sa harap ng isang simpleng lapida na may ukit na freedom, silent, unable to speak, tumatayo ang mga dating refugee na ngayoy mga mamamayan na ng iba't ibang bansa upang magbigay galang sa lugar na minsang nagligtas ng kanilang buhay. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga makasaysayang pangyayaring ito na ang pagtanggap ng Pilipinas sa mga dayuhang lumilikas ay hindi bagong konsepto. Hindi ito bunga ng panggigipit mula sa internasyonal na komunidad. Hindi rin ito isang kilos upang makuha ang pansin ng mundo. Ito ay bahagi ng kolektibong alaala at prinsipyo ng bansa na sa panahon ng kagipitan, higit na mahalaga ang puso kaysa sa politika. Sa kasalukuyang panahon ng krisis at digmaan, ang makasaysayang ugat ng pagtanggap ng Pilipinas sa mga refugee ang nagsisilbing gabay sa patuloy nitong mga aksyon. Sa isang mundong madalas pumipili ng katahimikan, ang Pilipinas ay isa sa mga natatanging bansang patuloy na humaharap sa responsibilidad na itaguyon ang buhay, dangal at karapatan ng bawat taong walang maasahan kundi awa. Ang kasaysayan ay hindi lamang dapat alalahanin, ito ay dapat ulitin sa mga panahong kailangan ng tapan at malasakit. Sa muling pagputok ng digmaan sa silangang Europa noong taong 22, kasabay ng paglusob ng puwersa ng Russia sa Ukraine, milyon-milyong sibilyan ang napilitang tumakas mula sa kanilang mga tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, kagutuman at takot, naganap ang isa sa pinakamalalaking sapilitang migrasyon sa makabagong kasaysayan ng mundo. Sa kabila ng pagkakaubos ng kapasidad ng mga bansang malapit sa Ukraine gaya ng Poland, Moldova at Romania, isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya ang muling lumitaw upang tumulong. Mahigit 8,000 kilometro ang layo mula sa Kyiv. Matatagpuan ng Pilipinas, isang bansang wala sa radar ng pandaigdigang geopolitika. Ngunit muling nagbigay ng liwanag sa gitna ng dilim. Noong nakita ko sa balita ang pagbagsak ng gusali malapit sa bahay namin, alam kong kailangan na naming umalis. Ani Katarina, isang 34 na taong gulang na Ukrainian na ngayon ay naninirahan sa Maynila. Wala kaming plano, wala kaming kaalaman kung saan pupunta, pero pagdating namin sa Pilipinas, may sumalubong sa amin. Hindi kami itinuring na estranghero. Ang desisyong ito ng Pilipinas ay hindi lamang pahayag sa media. Noong kalagitnaan ng taong 23, pormal na inanunsyo ni Justice Secretary Menardo Guevara na ang bansa ay mananatiling tapat sa mga makataong obligasyon nito sa gitna ng pandaigdigang krisis. If needed, we'll open our doors. Pahayag niya sa isang panayam na agad pinuri ng United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, bilang isang rare show of compassion and leadership in Asia. Agad namang isinagawa ang mga konkretong hakbang. Ipinatupad ang isang international standard refugee reception system kung saan ang mga refugee ay binigyan ng pansamantalang tirahan, legal na dokumentasyon, akses sa edukasyon at serbisyong medikal. Kasabay nito, nagsimula rin ang pakikipag-ugnayan sa mga humanitarian organizations upang magbigay ng psychological support, language classes at cultural orientation. Sa mga government-supported shelters, makikita ang mga bata na muling nakangiti habang nag-aaral ng Ingles at Tagalog, habang ang kanilang mga magulang ay nagsasanay sa mga livelihood programs na layong ihanda sila sa muling pagsisimula. Isa sa mga hindi alam ng nakararami ay ang legal na pundasyon ng mga aksyong ito. Ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa sa Asya na lumagda at aktwal na nagsasabuhay ng 3 pangunahing internasyonal na kasunduan ukol sa karapatan ng mga refugee. Ang 1951 Geneva Convention, ang 1967 Protocol at ang 1954 Convention on Stateless Persons. Dahil dito, ang isang refugee na makalapag sa lupaing Pilipino ay hindi lamang tinatanggap, sila ay binibigyang karapatang legal upang makabuo ng panibagong buhay. Hindi natatapos sa pagtanggap ang malasakit ng bansa. Sa ilalim ng Refugees and Stateless Persons Protection Unit ng Department of Justice, isang espesyal na opisina ang tumututok sa pagpoproseso ng aplikasyon, pagbibigay ng ID, pag-issue ng residence permits, at pakikipag-ugnayan sa mga internasyonal na ahensya
upang matiyak ang karapatan ng bawat isa. Ayon sa isang opisyal na bahagi ng unit, hindi ito charity work. Ito ay obligasyon. At sa Pilipinas, ginagampanan namin ito ng may buong puso. Sa Maynila, isang batang Ukrainian ang tinanong ng isang Pilipinong guro kung paano niya naiisip ang Pilipinas. Ang sagot ng bata, "This is where I can sleep without hearing bombs." Bilang pagpapatibay sa makataong ugnayan ng dalawang bansa, dumating sa Pilipinas si Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong 3 ng Hunyo taong 24. Walang engrandeng parada, walang mamalabis na dekorasyon, ngunit sa harap ng Philippine Congress, kanyang sinabi, "We never imagined that a country over 8,000 kilometers away would be one of the first to open its heart to us." Sa mismong araw na iyon, inanunsyo ng Ukraine ang pagbubukas ng kanilang kauna-unahang embahada sa Maynila, hindi lang bilang simbolo ng diplomatikong relasyon, kundi bilang pagpupugay sa isang bansang piniling tumulong kahit walang kapalit. Bagamat matagal nang may formal na diplomatikong ugnayan ang Pilipinas at Ukraine mula noong taong 1992, ito ang unang pagkakataon na tunay na nagkaroon ng makabuluhang interaksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa Ukraine, maraming lokal na pahayagan ang naglathala ng mga kwento ng pag-asa mula sa Pilipinas. Larawan ng watawat ng Pilipinas na may nakasulat na "GQU", salitang Ukrainian para sa maraming salamat, ay kumalat sa social media. May mga Ukrainian organisations na nagpadala ng regalo sa mga komunidad ng Pilipino bilang tanda ng pasasalamat. Sa mga donation drive na isinagawa ng diaspora, kabilang na sa listahan ng mga benepisyaryo ay ang mga nasalantang lugar sa Visayas na kamakailan ay tinamaan ng bagyo. Ang tunay na kagandahan ng ginawang ito ng Pilipinas ay hindi nasusukat sa bilang ng mga refugee na tinanggap. Mas nasusukat ito sa prinsipyo na pinanghawakan. Sa mundong puno ng takot, politika at pagkakanya-kanya, isang bansang wala sa gitna ng kapangyarihan ang nagpamalas ng tunay na pamumuno. Hindi sila naghain ng salita lamang, bagkus nagsagawa ng aktwal na hakbang. Ang makataong sistema ng pagtanggap ng Pilipinas ay patuloy na ipinapakita sa bawat batang nakakapasok sa paaralan, sa bawat magulang na nabibigyan ng trabaho, at sa bawat refugee na nagkakaroon ng dignidad at oportunidad. Sa mga shelters na suportado ng gobyerno, hindi maririnig ang pangamba kundi ang mga salitang puno ng pag-asa. Habang maraming bansa ang abala sa paggawa ng mga pahayag, ang Pilipinas ay tahimik na gumagawa ng pagkilos. Muli nitong pinatunayan na hindi kailangan maging makapangyarihan upang maging makatao. Sa ilalim ng simpleng watawat na may 3 bituin at 1 araw, muling naipamalas ang aral ng kasaysayan, na ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa lakas ng ekonomiya, kundi sa tibay ng puso. Sa kasaysayan ng pandaigdigang pagtugon sa krisis, bihirang-bihira ang mga bansa sa Timog Silangang Asya na umangat bilang ehemplo ng makatao at sistematikong pagtanggap sa mga refugee. Ngunit sa mga huling taon, ang Pilipinas ay tahimik na naging isang haligi ng human rights protection sa rehiyon. Sa gitna ng lumalakas na tensyon, populismo at pagbabago sa pandaigdigang klima pampulitika, nanatili ang bansa sa prinsipyo ng pagkalinga at dahil dito, kinilala ito ng buong mundo. Ayon sa ulat ng United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa sa Asia-Pacific na may humane and comprehensive refugee protection system. Sa mga panahong ang ibang bansa ay nagpapatupad ng mas istriktong border policies, tinanggal ang access sa mga refugee programs o tinanggihan ang mga refugee sa dahilang politikal o ekonomikal, ang Pilipinas ay patuloy na tumindig sa panig ng makataong aksyon. Ang sistema sa bansa ay hindi lamang nakabatay sa legalidad, kundi sa integridad, isang pagkakaibang lubos na kinikilala ng mga pandaigdigang organisasyon. Sa likod ng sistemang ito ay ang pagpapatupad ng Refugees and Stateless Persons Protection Unit,
isang unit sa ilalim ng Department of Justice. Ang kanilang mandato ay masaklaw mula sa pagrerepaso ng refugee applications, pagbibigay ng legal status at residence permits, hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga international bodies gaya ng UNHCR at International Organization for Migration, IOM. Ayon kay Attorney Ramon Calalang, isa sa mga senior legal officers ng unit, ang papel namin ay tiyakin na bawat taong lumalapit sa bansa upang humingi ng proteksyon ay mararamdaman na hindi sila pinabayaan. Hindi sila invisible sa mata ng batas. Isa sa mga pangunahing bunga ng sistemang ito ay ang aktwal na inklusyon ng mga refugee sa lipunan. Hindi sila inilalagay sa mga kampo o isinusoong sa maralitang kondisyon. Sa halip, sila ay inilalagak sa mga government-supported shelters at humanitarian housing na may akses sa edukasyon, serbisyong medikal at trabaho. Ang mga bata ay nakakapag-aral sa mga pampublikong paaralan, habang ang mga matatanda ay may libreng akses sa English classes, vocational training at employment opportunities. Ayon sa UNHCR report noong unang kwarter ng taong 24, halos 70% ng mga Ukrainian refugee sa Pilipinas ay nakapag-enroll sa mga kursong teknikal at wika, habang higit 50% sa kanila ay kasalukuyang nagtatrabaho sa ilalim ng legal permit sa larangan ng logistics, customer service at health assistance. Ang numerong ito ay nagpapakita ng aktwal na integrasyon, isang bagay na hindi natatamo sa maraming bansa, kahit sa mga mayayamang estado. Sa ibang bansa, kahit tanggap ka na bilang refugee, hindi mo ramdam ang dignidad. Sa Pilipinas, binibigyan ka ng pagkakataong mabuhay ng normal, pahayag ni Ilya, isang dating Ukrainian professor na mayo'y nagtuturo ng STEM sa isang pribadong paaralan sa Makati. Dito, hindi ako tinanong kung ano ang ambag ko. Tinanggap lang ako. At yayon, masaya akong nakakatulong din sa iba. Sa pandaigdigang antas, lumalalim ang epekto ng ganitong uri ng pamumuno. Noong 3 ng Hunyo taong 24 sa harap ng Philippine Congress, binigyang diin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang aksyon ng Pilipinas ay not just a diplomatic gesture but a symbol of enduring humanity. Sa kanyang pagbisita, iniulat ng Ukrainian media na marami sa kanilang mga kababayan ang nagbigay-pugay sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga donation drive, social media campaigns at mga personal na liham ng pasasalamat. Isa sa mga makasaysayang epekto ng ugnayang ito ay ang pagbubukas ng kauna-unahang Embassy of Ukraine in Manila, isang hakbang na walang katumbas sa kasaysayan ng relasyong Pilipino-Ukrainian. Hindi ito simpleng tanggapan ng pamahalaan. Ito ay naging simbolo ng tiwala, pagkilala at higit sa lahat, pagtilala sa pagiging lider ng Pilipinas sa makataong diplomasya. Ayon kay Ukrainian Deputy Foreign Minister Pavlo Klemenko, the Philippines reminded the world that in every corner of this planet, there can be light, even when darkness prevails. Ang epekto nito ay hindi lamang naramdaman sa antas ng pamahalaan. Maging ang karaniwang mamamayan ay naantig. Sa lungsod ng Davao, may mga volunteer groups na tumutulong sa mga bagong dating na refugee sa pamamagitan ng cultural immersion, tulong sa paninirahan, at medical assistance. Sa lungsod ng Baguio, may mga lokal na negosyong nagbibigay ng libreng training at part-time jobs sa mga refugee. At sa Cebu, isang lokal na NGO ang nagtuturo ng entrepreneurship sa mga kababaihang refugee na nais magsimula ng maliit na negosyo. Ang resulta, maraming refugee na dating walang pagkakakilanlan ay ngayon bahagi na ng lipunan. Sila ay mga guro, nurse, health workers, programmers, community organizers, mga lider na ngayon nagbibigay din ng tulong sa kapwa nila refugee at Pilipino. Ito ay nagpapatunay na kung bigyan ng dignidad, suporta at oportunidad, ang isang refugee ay hindi lamang biktima ng digmaan, sila ay potensyal na tagapagtaguyod ng pag-unlad. Sa huli, ang ginawa ng Pilipinas ay higit pa sa makataong aksyon. Ito ay isang deklarasyon sa mundo na kahit hindi bahagi ng G7,
Kahit wala sa permanenteng pwesto sa United Nations Security Council at kahit limitado ang militar at ekonomiya, ang isang bansa ay maaaring maging moral superpower. Sa panahong maraming bansa ang abala sa pagprotekta sa kanilang mga interes, ipinakita ng Pilipinas na may mas mataas na layunin, ang protektahan ang sangkatauhan. Ang epekto nito ay patuloy na mararamdaman, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi sa mga darating pang henerasyon ng mga buhay na nailigtas. At sa mga bansang nagmamasid, ang Pilipinas ay naging paalala na kahit gaano kaliit ang isang bansa, maaari itong maging higante pagdating sa puso.